Ini-educate ba kayo ng buwaka ng inang gobyernong ito? Na maghanda? Okay, fine. Sige, kunyari talagang ang China ay talagang dapat nating babangbangin. Narinig niyo ba ang gobyernong ito na maghanda kayo? May evacuation plan ba sa taong bayan na kung ikaw ay malapit sa EDCA site, sa north, sa east, west, whatever, kung saan ka man, sinasabi ba ng gobyerno na nananawagan ba sila na ito, dito ang direksyon o magbigay ng mga impormasyon? Imagine nyo kung gaano ka-twisted ang utak ng mga to. Umaayon na sila kay Kuting, even ang mga mainstream media na tahimik, na dapat magkaroon ng bang sa Pilipinas. Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Ihanda ang taong bayan. Number 1. Ha? Ang sabi nga sa title natin, emergency preparedness. Ano ang gagawin mo kapag nagkaguluhan? Meron bang information dissemination na ginagawa ang gobyerno? Pinaganda ba kayo o maganda kayo ng mga bag nyo? Okay na mga emergency kit ninyo? Dapat, sabi ko nga, may dilata kayo dyan, may pagkain kayo or something, di ba? In case of emergency ng buong pamilya, di ba? Sa iba, sa Israel, di ba, kung napapanood kayo ng news, meron silang parang bomb shelter, di ba? Yung may mga tunnel sila na just in case na magka-jutukan, papasok ka doon. Meron ba tayo niyan? Saan ka papasok? Pag nagkaroon ng bang. Ini-educate ba kayo ng buwaka ng inang gobyernong ito? Na maghanda? Okay, fine. Sige, kunyari talagang ang China ay talagang dapat nating babangbangin. Narinig niyo ba ang gobyernong ito na maghanda kayo, mga citizens? Hindi lang military. Kasi walang sasantuhin itong bang na to. Na-train ba kayo na kapag kailangan niyang lumaban, dito, pumunta kayo sa ganitong istasyon kasi bibigyan kayo ng mga pang-churva. Or mag-improvise kayo ng mga sanduko, yun ang sanduko, ng bolo o kung ano man, mga ice pick, mga ganun. Kasi yun lang naman ang pwedeng ibigay sa atin ng gobyerno dahil nga, imbis na bigyan tayo ng mga bonggang-bonggang pang-bang-bang, nanakawin muna nila. Kaysa ibili ng mga armas para sa citizens in case yung mga ganitong emerhensya, di ba? Nanakawin na lang muna nila. You know what I mean? So, walang emergency preparedness. The fact na galing na kay Kuting, nakikipag-usap na siya sa mga neighboring countries, sa mga allies, chuchu natin, dito sa countermeasure package na to. Hindi mo ba alam kung ano ibig sabihin ng countermeasure package? Pagbabadya, di ba? Ano ang gagawin mo? Di ba? Kasi bubuga na sila. Magbubugahan na sila. May evacuation plan ba sa taong bayan na kung ikaw ay malapit sa EDCA site, sa north, sa east, west, whatever, kung saan ka man, sinasabi ba ng gobyerno na nananawagan ba sila na ito, dito ang direksyon o magbigay ng mga impormasyon? Wala, mga kababayan. Walang impormasyon ng gobyerno, isasalang kayo ng walang, it's like, mga palangga, yung parang, paano ko ba ipaliwanag yun? Di ba? Kumbaga, hindi nga kayo, iba nga dyan sa inyo, hindi marunong mawak ng baril. Kumbaga, isasalang kayo sa bagay na hindi ninyo alam. Na hindi kayo, parang, what do you call it? Tatanggapin ka sa trabaho, although natitrain ka naman, pero yun nga, you know, tatanggapin ka, papagawa sa'yo yung mga bagay na hindi mo alam, zero knowledge ka. Syunga ka. You don't know kung ano kasi wala kang proper training. So, pinaprepare ba ka tayo o kayo dyan ng gobyerno kung anong gagawin ninyo? Yun na lang yung simple basic emergency kits. Dapat meron kang tourniquet, you know? Yung kapag, ako meron ako lagi niyan sa bag kasi iniisip ko may aksidente or something o makakita ako ng tao dyan na nakahandusay, something na nagbibleed. So at least meron kang pangtali or mga sa sasakyan ko, meron ako mga ganyan, may tubig, may rice cooker pa nga ako, may bigas pa nga ako. Nagtatawan nga ako ng aking mga junakis. Mama, dami-dami ng bigas mo, 20 pounds, ay, yung 20 pounds, yeah. Sabi ko, in case of emergency, no, lagi akong ganun. So, meron bang ganun ang government sa atin na ini-educate ang mga taong bayan o kailangan may ano kayo dyan, kahit walang rice cooker, may kaldero ka dyan, may kandila ka, may posporo ka, may Swiss knife ka, o ano, may can opener. You know what I mean? So, wala. Ihanda kayo sa jotang dyan ng laban na hindi nyo laban na ni isang perasong
sardinas, wala kayo sa inyong backpack. See, ang gusto lang, tumayo kayo, maging matapang, kailangan ipaglaban ang ating soberenya, butangin na nila. See? Tanungin ko, ang mainstream media, ini-educate kayo? You educate yourself. I am here to help you. Kung paano, kung walang dito kayo makaka-atras, maganda kayo ng backpack, tubig, dilata kung meron kayong kakayahan, kandila, posporo, lalo na yung mga nakapaligid sa EDCA sites. Okay? I speak kung ano pa man. Maganda kayo ng mga bagay-bagay kasi hindi tinuturo sa inyo ng gobyerno. Kasi sabi ko nga sa inyo, itong kaguluhan na ito, hindi lang po itong suntukan na tapos na. Mahaba ang impact nito sa inyo. Pinag-usapan natin na maraming to-traumatize. Maraming makukrong-krong. Sa putok pa lang ng jaril makukrong-krong ka na, di ba? Inuutusan ba kayo? O ini-educate pa kayo ng putang inang bangag na ito? Anong pinapakita niya sa inyo? Tapang-tapangan, kailangan labanan natin ang China. Pinangimasukan ng ating soberenya. Pero ang totoo, sila. Okay? Sila ang taksil. Ulitin natin, taksil, taksil, taksil sa bayan. Okay? Hindi tayo pinangimasukan ng China. Hindi China ang nagkukontrol sa atin. Hindi China ang nagpapatakbo, ang pumapasok sa, nangihimasok sa ating pamahalaan. Dahil mismo yung special envoy na sinabi ko, si Tichiko, si Ma, si Ngo, anong ginagawa niya sa China? Nakipagsabuatan lang sa smuggling business ni Lisa. O paano yan? Pag nagkabang-bang-bang, putol na yung smuggling business. No? O nakakuha na kayo ng maraming pera. Kaya ayos na yung mga frozen accounts. Kaya you don't care about the Filipino people. Sige nga, tanungin ko nga kayo, kung ako dito, ay nagsisinungaling, mayroon ba pinost ang presidential communications? Meron bang pinost ang AFP at DND in the past few days dahil na pinaghahanda ang taong bayan sa nalalapit na kaguluhan na maghanda ng mga emergency kits? Hindi lang ito tapang-tapang, matapang ako, susugod ako. Gagamitin, isasaksak sana ng gobyerno ang katalinuhang pag-iisip na sa laban, hindi lang pang maskulado. Hindi lang pwedeng ganda lang ang alindog lang ang pwede mong ilaban. Ano yung long-term plans? Ano yung effect? Ano yung, let's say, ongoing na ang bang-bang-bang? Ano ang gagawin ng taong bayan? Saan sa tatakbo? Siyempre, maapektuhan mga transportation, sinabi na natin kagabi yan, signal and everything, di ba? Maapektuhan yan kasi babang-bangin yan magkaroon ng mass destruction. Saan pupunta? Wala naman tayong bomb shelter katulad ng Israel. Do we have that? Baka hindi ko lang alam. Meron ba tayong bomb shelter sa Pilipinas? I don't think so. Kasi kung meron man baha, di ba? Kasi binabaha tayo. So yun yung sinasabi ko na hindi kayo ini-educate ng gobyernong ito. Sinasabi na kailangan maging matapang kayo. Sabi nga, you have to choose your battle. Bakit ka susugod sa taong ang dala ay Armalite? Ang dala mo lang sundang? Gago ka ba? O bangag ka ba? Nakapulburon ka ba? You know what I mean? Wala silang educational drive for you to prepare kahit man lang emergency kits. Yung mga doctors, nurses, I don't know. Tanungin ko nga yung mga palangga ko, mga kaklase ko dyan. Kayo ba ay inaano ng Department of Health? O nahawak din, nilisatan na siya under the President's Office yung DOH na yan. Tinuturo, inaan ba kayo na sinasabihan ba kayo, binabudgetan ba kayo? I mean, man lang. Yung hiya nyo nga, hindi maibigay. I think may hindi ko pa napag-usapan. Huwag tayo lumayo muna. So, sinasabihan ba kayo na ito yung gagawin nyo? Hindi lang pwedeng, siga ako, maalindog ako, brusko ako, let's go. Then after that, ano nga? May contingency, I think that's the word, di ba? Ano yung contingency plan? Just in case na magbang-bang-bang. Saan pupunta yung tao? Para maiwasan ito. Saan sila tatakbo? Anong means of transportation? Wala. Because they don't care about you. Gusto lang nila na isa lang kayo dahil sa self-interest ng buwakan ng inang Kuting Junior na ito, itong hayop na pamilyang ito, dahil nga ang ginagawa nila ay hindi para sa inyo. Di ba?
Itong panghimasok na sinasabi ni Kuting, na pinanghimasukan ang ating mga soberenya, o ang soberenya pala. Anong ibig sabihin nun? Diba? Hindi ba sila Kuting, si Tambaloslos, ang mga puwaka ng inang mga kongresista, ang nangihimasok sa ating konstitusyon at lumalabag sa ating konstitusyon dahil sa jutang ginemes na charter change na inuuto o binabayaran ng mga taong bayan para pumirma, para manatili sila sa pwesto. Hindi naman China ang naghimasok sa ating sovereign rights para magkaroon tayo ng demokrasya o normalcy na dapat tayo ang mag-decide dito sa pagpapalit ng konstitusyon na gusto ng mga putang inang ito. See that? Nga palangga? Kaya mag-isip-isip kayo. Mag-isip-isip kayo sa ginagawa ng hinayupak na gobyernong ito. Imbes na iwasan itong kaguluhan na ito, makipag-what? Usap-usap-usap, makipagkasundo, o if you want what? Multilateral diplomacy? Makipagsundo ka sa ganito, wala eh. Kinakausap ni Kuting, gusto ng bang-bang-bang eh. Diba? Imbes na ampatin itong kaguluhan, baka matulad na tayo sa Ukraine and Russia. Diba? Oh. And Israel. At sa Palestine. Nyeta. So kung magpaka-hyper. Mahayop talaga to. Mga palangga. Napag-usapan natin kagabi. Tungkol sa epekto ng bang-bang-bang. Ekonomiya. Kabuhayan nyo nga. Puso nyo. Lahat. You name it. Negosyo. Wala kayong patutunguhan. Gusto kasi ni Kuting, pero sa ahas ang, sabi ni Hanelin, no one wins in war, sabi ni Imelda. Wala talaga mananalo. Alam mo, nabasa ko yung statement ni Kuting, na pinagkakausap niya, pinaghahanda niya ng mga tao, gobyerno, counter package niyang kahayupan niya, countermeasure package niya. Nakakatakot. Anong gusto niyo? Lalaban ba kayo palangga? Powder measure, package. You're really brilliant. Then Scorpion niya. Package. Okay? Ngayon, bago tayo tirahin, sila nasa mansion lang sa abroad, bondat sa pera, sabi ni Lulu. Yun na, paulit-ulit dati sinasabi. Bago sila matsugi, kayo muna. Mga sundalo, dapat lang ibang-bang-bang nila yung Malacanang, sabi ni Jenny Castro. Ngayon, by the way, magkakaroon ng malawakang rally. I think tingnan ko lang, may nag-send sa akin kanina, mga palangga. Sa Bulacan yung hindi binigyan ni ng Daniel Fernando. Okay. Mga malawang rally. Nakarating sa akin na even yung mga malalaking religious group, they will join us. You have to act now, mga palangga ko. Mga pastor, mga pare, madre. Imagine niyo, tuwang-tuwa kayo. Yung mga dilawan ngayon, sinasabi nila na si Kuting daw ay may balls para lumaban sa China. Really? Mula sa kanilang pag-criticize kay Kuting noon, diktador, bangag, whatever, lahat. Tapos umayon na sila kay Kuting na dapat magkaroon ng bang-bang-bang. Really? Gusto talaga, imagine niyo kung gaano ka-twisted ang utak ng mga to. Umaayon na sila kay Kuting, even ang mga mainstream media na tahimik, na dapat magkaroon ng bang-bang-bang sa Pilipinas. Saka pupulutin. Wala nga kayong sabi ko wala nga kayong bag for medical emergency. For kahit man lang 3 sardinas yata, wala kayong mailagay sa bag ninyo. Kandila, posporo, lighter, o kung ano man. But you have to be ready if you can afford.